Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan, nandito naman tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos niyanig ang lahat matapos tuluyang magpakita noon sa World Bank officials. Tanong ng marami, bakit kaya nagpulong noon si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang World Bank officials? At yaman ng mga Marcoses, lalabas na nga ba sa tamang panahon? Melty Angko, talaga namang nagulat sa tindi ng yaman ng mga Marcoses. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, kung ating matatandaan noon, hindi nga pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos na magpakita sa World Bank officials kasabay ng kanyang working visit doon sa Amerika. At ayon nga sa balita ng Inquirer.net, Marcos meets with the World Bank executive during U.S. working visit New York City, United States. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has met with executive of World Bank Group during a 6-day working visit here. In post on his Twitter page on Thursday, Marcos said he is privileged to meet with a bank official, including World Bank President David Malpass. The president also noted the Philippines' partnership with World Bank since 1945, saying he is incredibly grateful and proud to continue partnering with the international financial institution. We are privileged to meet with the World Bank Group officials on our 4th day in the United States, Marcos said about the meeting, which was held on Wednesday, Thursday, Manila time. Marcos Jr. meetings with World Bank was made on sideline of the 77th session of United Nations General Assembly. Aside from World Bank, he also met with several U.S.-based firms concerning energy, agriculture, food, and defense. The president also met with the Japan Prime Minister Fumio Kishida and former United Kingdom Prime Minister Tony Blair. And quote, ang World Bank Group ay isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng pagpupondo at kaalaman sa mundo para sa mga umuunlad na bansa. At ang pakikipagtulungan nito sa Pilipinas mula noong 1945 ay nagpakilos at nagpupondo ng pangdaigdigang kaalaman at pakikipagtulungan sa mga stakeholder upang suportahan ang mga gawain nito sa pagpapagaan ng kahirapan, pagpapahusay ng infrastruktura at pagpapabuti ng kalusugan, nutrisyon at edukasyon. At sa paglipas ng mga taon, ang World Bank Group ay aktibong tumutulong sa ating bansa sa pagsulong ng pribadong sektor sa pagpapalago ng agrikultura, gayon din sa pagpapalawak at pakikipag-ugnay sa civil society at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nasiyahan sa nangyaring pagkikita noon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa World Bank official. Dahil marami pa rin ang umaasa na may mga nakatagong yaman si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na ang tanging si President Bongbong Marcos lang ang pwedeng makakuha at ang perang ito ay para maisalba ang Pilipinas sa matinding kahirapan. At mukhang lumilinya na lahat ang pinaghihirapan ni Pangulong Bongbong Marcos sa dami ng kanyang mga proyekto ngayon na unti-unti nang nabubuo. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wow, kaya pala tuloy-tuloy ang mga proyekto ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na ang kanyang mala condominiums na pabahay. Ang dami na at halos lahat ay tapos na.
Sigurado akong sariling pera at yaman ang ginagamit ng Pangulo para lang matupad ang bili ng kanyang ama na paunlad ang bansang Pilipinas at wala ng taong maghihirap at lahat ng Pilipino ay uunlad na. Ang galing talaga ng ating mahal na Pangulo. Saludo po kami sa inyo. Ang mga yelo, galit na naman kayo. Ang kapal ng mukha ninyo dahil ang unlad ng Pilipinas, kasama kayo, salot kayo sa lipunan. Noon pa man ang mga Marcoses ay maganda ang hangad nilang buhay sa bawat Pilipino. Sayang lang at pumasok ang mga dilawan at walang ginawa kundi magnakaw sa mamamayang Pilipino. Thank you and God bless PBBM. Mahal ka namin. Sana tumigil na ang mga dilawan. Tapos na ang panahon nyo at kahibangan. Karma na kayo sa mga Marcoses at lalo na sa mga taong bayan. Hindi ba ninyo nahahalata kay PBBM? Approve niya mismo ang 194 mega project ng kanyang administrasyon na may budget na 9 trilyon. At wala namang pera ang Pilipinas ng ganun kalaki. Grabe nga yung mga project na ginagawa niya mga kaibigan. Sa totoo lang, halos lahat talaga. Ang bilis pa ng mga proseso tulad ng mga pabahay niya. Ang lalaki. Tapos yung mga libreng lupa para sa mga magsasaka na ibigay niya. Di ba? Nakakamangha. Tapos yung mga tulay. Dahil 5 trilyon lang ang budget ng gobyerno nitong 2023 budget, mag-isip kayo mga kapwa ko Pilipino. And Salamat, Governor Reddy. Please, sit down. Maupay nga daw ang inyong tanan. Maraming salamat sa inyong pagsalubong. It is always good to, lagi naman masaya basta't naririnig ko ulit yung waray-waray. At parang akong kasama ko yung aking mother. Kaya I'm very happy to be here today. Mas lalo na dahil ang pinanggalingan namin ni Gov ay yung pag-inaugurate doon sa kaduluduluhan na ng circumferential road. Mabubuo na natin yung circumferential road ng Samar. Kaya malaking bagay yan. Kaya pinuntahan ko at makita ko na talagang magandang trabaho, magandang pagkagawa at kung ano pa ang mga idadagdag. Ngunit dahil nandito kami ay lahat ng puntahan namin ay naglalagay kami ng Kadiwa Store para nga maramdaman naman ng ating mga kababayan na merong kaunting mga ginhawa na maibigay natin para naman sa mas kaya, abot kaya ng mga produkto. Kaya po, bukod dyan, ay kung makita po ninyo sa labas, yung Kadiwa, ang buhay niyan ay yung supply ng lokal. Hindi pwedeng hindi mabubuhay yan kung hindi tayo makapag-supply sa ating mga kababayan. Kaya kasama doon naman sa aming binigay doon sa rice program ng Department of Agriculture, meron kami mga binigay na traktor, mga harvester, nandyan mga makina para maging mas maganda ang ating agrikultura. Dahil dapat matuto na tayo sa nangyari sa pandemya na nung nagsara lahat, naging dependent na kasi tayo sa imported na bigas. Kaya nagsara yung Vietnam, nagsara yung Thailand, yung mga kinukuhanan natin, nagsara lahat. Bigla tayong nakulangan, tumaas ang presyo ng bigas. Kaya alam na natin yun, wag na nating antayin pa na may mangyaring ganyan, paghandaan na natin. Yan po ang aming ginagawa sa Department of Agriculture para pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka ay mabigyan ng suporta sa pautang, pati sa technical support. Yan po ang aming ginagawa. Kaya para naman, pagtagal, siguro mararamdaman na natin, sa lalong madaling panahon, mararamdaman na natin na talagang gumanda na ang sitwasyon. Hindi lamang sa production. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi ito. Pag sinasabi natin, gusto natin palakihin ang produksyon, tama yun. Kailangan natin yan para kaya natin pakainin ang sarili natin. Ngunit, bukod sa produksyon, kailangan maganda naman ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kaya yung farm gate price naman ay nakakabawi sila doon sa kanilang mga ginawang utang, doon sa kanilang ginamit na para bumili ng mga inputs. Lahat ito ay kailangan suportahan ng pamahalaan. And yan ang aming ginagawa sa Department of Agriculture, hindi lamang sa bigas, hindi lamang sa mais, pero pati na sa high value crops, lahat sa fruits sa Mindanao.
kasama din dyan yung parami natin ng isda para hindi tayo nag-i-import ng isda. Hindi yata tama ng Pilipinas na puro isla na nakapaligid ng dagat ay nag-i-import ng isda. Kaya kailangan paramihin natin yung ating nursing grounds para sa mga tapos yung ating problema ngayon para sa baboy at saka sa manok. Yun, lahat yan ay tinitignan natin. Baka pwedeng bakunahan para na yung produksyon natin dito ay maging mas maganda. At dumami ang produksyon natin, maganda ang kita, maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, at mura ang kadiwa na ibibigay natin sa taong bayan. Yun po, ang plano, tulungan niyo po kami. Kaya natin gawin ito, pagka nabuo natin ang sistema na yan. At bukod pa ron, meron tayong, siyempre, tayo'y lumalabas-labas na sa ekonomiya ng pandemya. Ngunit, kahit na gumaganda ang mga numero, mayroon pa rin talaga mga sa atin na mga kasama natin na nangangailangan pa rin ng tulong. Lalo na yung mga maliliit na negosyo, yung tawag nating MSME. Kaya nandyan naman sa labas din ng DTI, ang Department of Trade of Industry. Andito yung ating kalihim, Secretary Fred Pascual ng Department of Trade and Industry. Meron silang training, kasama yung TESDA, kasama yung TESDA, maging TESDA Scholar. Tapos binibigyan ng DTI ng mga starter kit. Para, halimbawa sa labas, meron maliliit na pugon para makapag-bakery ng konti. Tapos yung mga pagka naman iba, yung air conditioner, yung air condition repair, basta't magkaroon lang ng hanap buhay. Kaya nandito po kami para matiyak na kung yung mga talagang bumagsak, kasi talagang maraming tinamaan ng mabigat. Naubos ang kanilang savings, nagsara ang kanilang negosyo, hindi na sila makabalik. Yun ang mga kinahanap namin para tulungan. Dahil yan ang punot dulo ng ating ekonomiya, ang mga maliliit na negosyo, ang MSMEs. Kaya kailangan natin pasiglahin at buhayin yung sektor na yan. Kaya yan po ang aming ginagawa. Ngunit, kagaya ng sabi ko, meron pa rin nangangailangan ng tulong, kaya tinitiyak din namin. Meron din kami dito na makapagbigay ng tulong sa ating mga cooperative, yung iba sa cooperative, yung iba sa LGU, para naman, at saka yung iba sa mga individual na tao. Para naman, kahit papano, may pagbubuhayan. At dyan din pala sa likod, hindi ko na nabanggit, meron tayong job fair. At alam naman natin na ang lahat ng Pilipino, yan ang hinahanap, ay maghahanap ng magandang trabaho. Sana yung mga mag-apply, good luck. At sana kahit papano ay makatulong itong aming mga ginagawa. Kaya yung pang sadya namin dito at hindi lang bibisita sa aking mga kapitbahay kung hindi makita na yung aming mga ginagawang proyekto na pinag-uusapan namin sa Maynila ay tinitiyak natin na hanggang dito sa grassroots level ay inaabot at nararamdaman ng tao. Maraming salamat. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.